factors completely polynomials with sum and difference of two cubes. So, yan po yung topic natin ngayon, mga kasama. Bago tayo pumunta doon, review muna tayo. Cube of a number. Yan yung re-reviewin natin. Kasi, ang topic natin ay cube of two terms. So, dito, yung nakalista o nakalagay dito yung perfect cubes with perfect, nakalagay dito yung perfect cubes and cube roots. So, dito makikita natin na yung perfect cubes ay yung 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, at ang kanyang, dahil ito ay perfect cube, so ang kanyang cube roots naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 10. Or dito naman sa side na to, 1 raised to 3 is equal to 1, 2 raised to 3 is equal to 8. So, yun yung perfect cubes, yung mga sagot dito. And dito sa side, sa kanan na to, yung mga negative numbers naman na perfect cubes, na opposite nitong positive dito. So, ayan, mahalaga yan dito sa review natin, na alam natin yung mga yan, dahil mapapakinabangan natin at magagamit kasi natin yan doon sa ating topic ngayong araw na to. So, proceed na tayo. Review muna ulit tayo that 3 raised to 3 ay equals to 3 times 3 times 3. At ang sagot natin dyan is 27. Because 3 times 3 is 9 and 9 times 3 is 27. So, nireview ko lang kayo at pakikinabangan natin yan dito sa ating topic na to. But then, sum and difference of two cubes, meron tayong case 1 at case 2. Okay, so sa case 1 natin, the polynomial in the form of a raised to 3 plus b raised to 3 is called the sum of two cubes because two cubic terms are being added together. And in case 2, the polynomial in the form of a raised to 3 minus b raised to 3 is called the difference of two cubes because two cubic terms are being subtracted. So ngayon, meron tayong dalawang case at isa-isahin natin yan at merong kaukulan na halimbawa o example. Sum of two cubes. So dito, a raised to 3 plus b raised to 3. So yun yung given natin. Ang factor niya ngayon dito is equal to a plus b, quantity a raised to 2 minus ab plus b square. So yan yung ating susundan na pattern o format para makuha natin yung factor ng sum of two cubes. Sa example na tayo. So, factoring of sum of two cubes, polynomial form natin ay x raised to 3 plus 8. So, dito, alam na natin na yung cube root ng 8 ay 2. At so, pag kinube root natin ng x raised to 3 ay x. So, isulat lang natin siya sa form ng a raised to 3 and b raised to 3. So, a, siya si x, then si b, si 2. Then, yan. Then, x plus 2, pinuha natin yon. Then, quantity, bracket tayo dito. X raised to 2, yung first term, square natin. Then, 2 times x is 2 times x. So, doon sa susundan natin kasing format ng factor ng sum of two cubes ay minus itong sign na to. So, copyin lang natin yon. Then, square natin yung last term. So, isi-simplify natin para makuha na natin yung factor ng x raised to 3 plus 8. So, ang ating sagot ngayon ay x plus 2 times x square minus 2x plus 4. So, ganun lang siya kadali dahil alam na natin kung ano yung cube root ng 8. Isang number na imumultiply natin ng 3 beses at ang makukuha natin ay 8 at yun ay 2. So, isa pa tayong example. So, dito, 27, alam na natin na ang factor o cube root ng 27, yung isang number na yun ay 3. Multiply natin ng 3 beses. So, 3 times 3 times 3. Ngayon, sundin lang natin yung form na a raised to 3 and b raised to 3. So, ito na yun. And,
simplify uli natin ng x plus 3, quantity x raised to 2, minus 3 times x, yung second times to first term. So, yung middle term natin siya dito, plus, yung last term, i-square natin, 3 square. So, ang sagot natin ngayon na factor ay x plus 3 times x raised to 2 minus 3x plus 9. Simplify na natin ito at ito na yun. Kaya ito na yung sagot natin ngayon. Yan, ganun lang kadali. Basta alam natin yung cube root ng ating number. X raised to 3 plus 64. So, si 64, alamin natin uli yung cube root. So, alam na natin na 4. So, isulat natin sa form ng A raised to 3 and B raised to 3. So, meron tayong x plus 4. Ngayon, si x plus 4, simplify na natin. Gamitin natin yung form nung sum of two cubes. Yan. X plus 4. Then, yung first term, square natin. Then, second term times to first term. Yun yung middle term natin. Ang atin dito ay minus o negative tayo dito. Yun kasi yung format ng ating o yung form ng sum of two cubes. Then last term is square natin. Then simplify natin, makuha natin yung sagot. X plus 4 times x raised to 2 minus 4x plus 16. Ayan. Ito na yung ating sagot. Isa pa tayong example. X raised to 3 plus 125. So, alam na natin na ang cube root ng 125 ay 5. So, meron tayong x raised to 3 plus 5 raised to 3. Then, kunin natin yun, x plus 5. Then, square natin yung first term. Then, multiply si second term to first term. So, 5x. So, minus tayo dito. Yun yung nakalagay sa form ng sum of two cubes. Plus, square natin si 5 o yung last term. So, 5 square. So, yung sagot natin ay x plus 5 times x raised to 2 minus 5x plus 25. So, ito na yung ating factor. Isa pa, para mas lalo natin malaman at mas mahasa tayo sa pag-solve ng sum of two cubes sa iba't ibang example. So, katulad dito sa example na to, makikita natin o ma-observe natin na yung 8x raised to 3 ay first term. Meron na siya ngayong numerical coefficient na 8 na kung saan mas mataas kaysa doon sa previous example natin na 1 lang ang numerical coefficient ng x raised to 3. And dito, 27, alam na natin yan na 3 ang cube root nito. So, ang cube root din naman ng 8, alam natin na 2. So, sundin lang natin yung form ng a raised to 3 plus b raised to 3 na format niya and masosolve natin yan. So, ngayon, yan, kinuwala natin yung cube root para ma-simplify natin o madali natin ma-factor. So, 2x, yan, then raised to 3 tayo doon, then 3 raised to 3. Yun yung cube root natin, 2x and 3. Then, 2x plus 3, then times 2x square natin, minus, multiply si second term to first term. Pwede rin namang 2x sa 3. Pareho lang yun. Then, 3 times 2x plus 3 raised to 2 yung last term. So, makukuha natin yung sagot na factor na 2x plus 3 times 4x raised to 2 dahil 2 times 2 minus 3 times 2 x is negative 6x o minus 6x plus 3 times 3 is 9. So, ito na yung ating sagot. Next tayo. So, mapapansin natin mas gaganda na yung ating mga sumusunod na example. Mas challenging ng isolve. Ngayon, dito, nakita natin 8x raised to 3. Nakita natin to sa previous example. Ang bago dito, ito, yung ating second term ay meron na ring variable na naka-exponent sa 3. Okay, so alamin natin na ang cube root ng 64 ay 4 at si 8 ay 2. Ngayon, ganun lang siya kadali. Dahil ito naman yung x, so 3. At x yan. Yung x kasi naka-exponent na 3, so x ang cube root. Sige, ganun din si y. So, sundan lang natin yung format nung sum of two cubes. So, ang sagot natin dito ay 2x, yun yung cube root, raised to 3, plus 4y raised to 3. Then, simplify din natin yung ating sagot dito, 2x plus 4y times 2x raised to 2, yun yung first term.
Then second term, multiply sa first term, 4y times 2x. Then square si last term na 4y. So ang ating sagot o ang ating factor ngayon ay 2x plus 4y is equal 2x plus 4y times 2 times 2 raised 2x plus 4y times 4x raised to 2 minus 8xy plus 16y raised to 2. Yun na yung ating sagot dito. Sinimplify na natin. So, ito na yung ating factor. Diba? Madali. Nasundan natin agad. So, basta alam natin yung cube yung cube root ng ating given number. So, pa tayong example. Polynomial form 27x raised to 6 y raised to 12 plus 64. So dito makikita natin na hindi na basta ang exponent niya ay 3. Higit pa sa 3. 6 na dito and 12. And then may numerical coefficient na 27. Then dito wala namang variable pero meron tayong constant na 64. So ito lang yung magiging challenge sa atin kung paano natin ito ipapaktor. Sa rule ng exponent, kapag power ay power, nagmumultiply tayo. So, hanapin natin yung factor ng 6 at 12 na kung saan andun na yung 3 natin na exponent. Parang constant na siya. Kasi sa form ng a raised to 3 at b raised to 3. So, syempre, 3 yung 27. Then, may exponent na tayo dito ng 3. Kasi cubes. Then, 3 times 2 is 6. So, equal na. So, ito na yung cube root. And then, si y, 3 times 4, 12. So, ibig sabihin, y rito is raised to 4. Then, dito, madali lang, 4 ang cube root. So, yun na. Start na tayo. Simplify na natin. 3x raised to 2, y raised to 4, plus 4. Then, square natin yung first term dito. So, 3x raised to 2, y raised to 4, raised to 2. Then, times 4 times 2, 3x raised to 2, y raised to 4. Ito na yon. Then, square yung last term, 4 raised to 2. So, pag sinimplify natin na to, ang sagot natin ay 3x raised to 2, y raised to 4, plus 4 times 9x raised to 4, y raised to 8. So, ito naging 4 at 8 dahil 2 times 2 is 4 and 2 times 4 is 8. Yung exponent ng ating variable. And 3 times 3 is 9. So, dito naman sa middle, 3 times 4, 12. Then, copy lang natin yung exponent ng ating variable, x and y. 2 and 4. Then, 4 times 4 is 16. So, ito na yung ating sagot. So, guys, yun lang. Ganun lang kadali yung factoring ng sum of two cubes. Basta mahalaga dito, alam natin kung ano ba yung cube root ng ating mga given number. Okay? So, ganun lang yun. Pwede nating ulitin yung ating video tutorial para mas maliwanagan tayo. Kaya, salamat po.